But again, they do have the tools here for Team Flash to utilize the early game that they want to take kasi meron kang Beatrix, meron kang Guinevere, nandiyan yung potential setup. And ang mahirap dito kasi for AP Bren is that ang lakas ng disengage sila, but the question is, do you have the damage to actually win team fights? Yep, and here we finally have it. Both of the teams are starting in the purple objective para masimulan kaagad nila yung Litho Wanderer and for extra cooldown as well galing sa kanilang mga skills. Grabe, ang Luyi na ngayon pa lang yata natin makikita. Medyo nakakatuwang isipin na sa world stage pa siya magde-debut talaga. Yung mga posibleng gulat plays na makuha natin from Team Flash, inaabangan ko na kasi hindi ko alam kung si Adamir pa pwede na gumawa nun using the Raging Sandstorm or even si Lolsi na talaga mag-i-implosion flicker in. Gwen. Slightly risky ang ginawa dito. So, a flicker is gonna be utilized by Lolsi para makatakas sa pagkakataon na yun. Pero still, it's gonna be a first blood going on to Adamir. This is why you don't give him the Claude or Khalid this easily. Adamir with the excellent performance on the Khalid. Tama ka, Hans. Nakita na natin yung kanyang mastery dito sa hero na to. And with that Arlott getting killed on the bottom lane, this does give Team Flash the ability to snowball from the objective takes kasi yung turtle ay most likely mapunta sa kanila. Even though it's hard, it's still hard. It's still gonna be hard to contest the Akai during the turtle takes. Pero malaking factor kasi naman behind yung XP mo. Yep, napakalaking bagay kapag nagagawa talaga ni Adamir na ma-secure agad yung advantage na tingin ko ay isang bagay na makikita nating magre-reflect agad-agad sa paparating na turtle objective. Pero as of now, looking at the emblems, napakarami na namang naka-wilderness blessing talaga sa side ng AP Bren. Movement speed talaga yung importante. I also like it on the Arlott kasi yung chase potential mo nandun. Basta pag may marka, pwede mong habulin with the Vengeance. And of course, it does help in terms of setting up the final slash. Pero now, Turtle has spawned. Laban to ng Retribution between Hades and Kyle TZ. May konting advantage kay Akai with the heavy spin. Pero pwede ka kasi mag-hero lock dito for Team Flash. But speaking of which, nagamit na rin yung Astral Echo. Tumama sa 3 members ng Team Flash, 4 na miyembro ng AP Bren na nakabalibot dito. But they decide to reset. Buti na lang, nakaabot na ng level 4 itong si Flap TZ para makapalag. And Ogwen is looking for that Tyrant's Revenge initiation. Lumatag siya kay Hades. Hades is taking some time para makakuha niyan. Jay, naglatag na naman ng mga extra dashes. Pero Hades right over here. Pero si Flap is gonna be the one taken down. Second death for the XP laner. But even so, it's still few selected, chosen para makakuha ng turtle na yon. Just to ensure na sa kanila yung turtle, Retri with the Star Shutter. Again, master objectives coming out from AP Bren. And of course, Flap TZ and Ogwen. Yung kanilang specialty, yung pag-zone sa turtle objective from Team Flash, na-nullify actually yung lead na na-establish ni Adamir. Yep, kahit anong siguro sabihin natin na napakagandang inabangan na lang ni Jay talaga yung medyo mapapalalim para gamitan ng combo at eventually ay nakuha nila yung kill onto Flap TZ at that moment. Parang tansyado pa rin yun ng Bren kahit papaano kasi makukuha naman nila in exchange of that yung turtle or yung first major objective nga para dito sa ating laban. And they're actually free to roam around the map as of the moment kasi hinihintay din ng AP Bren na scale itong si Super Marco. So, hindi sila masyadong nagpapadalos-dalos. And in addition, si Flap TZ talaga ang pinupuruhan ng iba sa mga members ng Team Flash because Vanix from Team Flash can take care of himself as we speak. And yung Claude talaga ang kailangan na mag-waiting game, makakuha muna ng items and scaling bago bumalag. Yep. So far, kasi kahit parang gumagawa na rito ng mga diversion plays, etong sina Jay magkasama, pati si Lolsi, nag-iingat-ingat din naman kasi talaga si Super Marco. Hindi naman siya masyadong nagbababad. Lalo na kapag kulang-kulang yung impormasyon na parang napaka-crucial gawin dito sa tipong composition na meron kasi ang Team Flash. Yeah. And kailangan isipin dito ng Team Flash actually, no? Kahit pa sabihin natin mataas yung damage output nila, the way they engage team fights, medyo awkward pa rin kasi yung implosion ay naka-counter ng Purify and of course yung heavy spin ni Akai pwede itulak palabas yung Team Flash. So at some point you really have to pabilisan yung momentum na pwede makuha ng Flash dito kasi nag-e-expire yung nila. Yung damage hindi nag-expire pero the way you engage into fights medyo mas madaling handlein for AP Bren lalo pagdating ng mid to late game. Kasi ang problem mo dito is yung pag-split ni Claude. Yup, and speaking of which, split ang gagawin dito ng side ng Team Flash kasi andito Super Marco. Is he completely aware? Buti na lang. Nakataka siya kagad using the BMI pero maraming mapupuntang energy shields towards Vanix and Hades. Baka kapuruhan pa nila itong top lane turret and they might just do that as they will be able to take the turret up top. Pero exchange naman ang gagawin ng AP Bren as they tend to get the first or second turtle ng laban na to. This is good. This is good na kinoncede ng Flash
yung Turtle kasi you can't really take everything, especially up against a team na kabisado rin yung objective scope ng game, no? Kasi if you try contesting for the Turtle, tapos wala kang nakuha sa top lane, worst comes to worst, hindi mo pa makukuha yung Turtle. So Team Flash, ang idea dito is i-limit mo yung farming space na pwede makuha ni AP Bren. Just continuously take down towers, threaten mo yung pressure mo, maybe get a team fight that is started on your terms para at least nagre-react yung AP Bren. Yung ginawa ng AP Bren dun kanina, wala ka na magagawa doon. Kumbaga, they were willing to trade the top tower for the Turtle. Parang ginagawa rin naman nila yung sama-sama talagang pag-teleport kapag may informasyon talaga sila sa kung nasan yung mga tao. Pero speaking of teleport, nakita ba ni Super Marco? Makikita. Sakto yung silip. Awareness para makapag-BMI, para ma-detect yung tatlong heroes na nanggagaling sa side ng Team Flash. Now, they want to go for the retaliation dahil Conceal, gagamitan na rin. Wala silang aabutan, but Flap TC is having a hard time trying to save his very own lane. Isa na namang takedown. This time, si Hades na nakakuha niyan. 2-0-0 para sa Guinevere. Grabe, mag-o-objective din ulit tong si Hades sa bottom lane. Literal na, ang kinagandahan sa ginagawa ng Team Flash ngayon ay hindi sila nagiging behind. Dahil kahit ano pang bigay nila, meron silang trade. Pero naiwasan yung heavy spin doon. Ang lupit nun, Adamir. Nilaktawan. Ramdam niya, sabi niya, iikot to eh. Nilaktawan automatically. As an invincible at some point at nakita natin, this is like a slow burn na napapansin natin sa Team Flash. Wala sila gaanong ginagawa na padalos-dalos na moves. They're not forcing any grand team fight. Kinukuha lang nila yung mga wins or kinukuha lang nila yung mga laban na alam nilang sila yung mananalo at sila yung makakakuha. Parang so far yung pinaka nagagamit talaga dito kay Jay, yung teleport eh. Siya yung nagdadala sa kampi niya pabalik, hindi siya sumasama. Parang okay, dito ka. I-deliver kita dito, ganyan. Pero hindi naman nila necessarily hinahanap nililipatan yung mga brushes para umanap ng laban. Here we go, Vanix. Lolsi, namataan na. Itong si Cal TC, binigyan din ng Bennett Strange. Pero si Vanix malalagay sa alanganin. Nabaliktad pa yung sitwasyon ng Raging Sandstorm is not gonna be enough just yet. Vanix is gonna go down. Pero si Flap TC rin. Hades nakabalibot kay Cal TC and Ogwen and Few. Nakabalibot na naman dito sa Turtle Pit. Hindi pa masyadong nagagalusan, but all of that worked out para sa AP Bren dahil nakuha nila ang gold laner ng Team Flash. Wow. Kyle TC also with the presence of mind, pagkagamit niya ng heavy spin, sabi niya, boss, may pader na katabi yung Beatrix. Dito na rin eh. And after nun, sabi ng AP Bren, nga no. And Vanix, napasama pa yung TP, yung attempt. Dito nila kay Kyle TC, hindi rin enough in damage. Look at the combination coming in from Super Marco and Ogwen. Jay still alive. Nakakalahanin pero with the extra shield. Actually saves him and Super Marco goes down. So now, AP Bren -1 para sa laban na to. Pero still, lumalaban pa rin ng Team Flash with the 2.2k gold lead and they want to go for it the same way. Final slash na gamit na rin. Hades, implosion doon sa tatlo. And a combination from the Luyi as Hades tends to get the turtle and more. Tatlo, apat ang magsak sa side ng Team Flash at habang nangyayari lahat ng yan, andun si Vanix sa taas. Grabe, kahit napatumba si Vanix, sabi niya, okay lang, babawian ko yung kupunan natin, kukuha tayo ng mga tore. Pero hindi parang basta-basta bawi yun kasi maging doon sa nakita nating Turtle fight, nakakuha naman ng malinaw na panalo ang Team Flash. Yeah, here goes the team fight advantage coming out from Team Flash. Yung kanilang combo dito with the implosion, of course, yung reaction that comes out from the passive dito ni Luo Yi. And napakasakit din yan dahil yung penetration ay napakataas. We'll actually see a replay here. Isang mabilis na initiation coming out from Team Flash. Implosion into the Luo Yi combo. Yup. Ito, may final slash pa na ginawa doon. Pero Violent Requiem, implosion, at nahigop talaga lahat ng mga players ng AP Bren. Literal na vacuum ng Team Flash yung AP Bren sa pagkakataon na yun. So even with all of that being said, AP Bren man ang nawala doon sa Turtle. It's still a major win para sa side ng Team Flash kasi hindi sila makakapag-farm ng basta-basta. And yung sinasabi nating macro dito ng AP Bren, malilimitahan talaga kasi yung space ng mapa, especially with the Luo Yi, ay mahihirapan ng AP Bren. Yung split, yes, kaya pa rin naman yung ng Clodian, pero yung ibang heroes ng AP Bren, abot sila ng Team Flash. So when it comes to initiating team fights, as long as dedicated and committed ang Team Flash dito, makakahanap sila ng advantage. Literal na kanina pa sama-sama ang Team Flash. Sa totoo lang. Parang hindi natin madalas nakikita na merong sobrang nahihiwalay. Katulad na lang ng madalas natin o i-expect natin from AP Bren, which is again, itong ang si Super Marco naggagawa sana ng mga super macro. Kaso ngayon, ang AP Bren naman yata ang pumuposisyon dito sa bandang baba. Napapakiramdaman yata ni Hades kahit papaano. Pero
Grabe din eh. Pati yung Team Flash parang nandun din sa baba. Parang alam din, hindi masyadong lumalabas. Yeah, kasi wala nagpapakita ng tao sa may top lane. So alam ng Team Flash, andito buo to. Imposibleng may Claude din sa top lane kasi if may Claude dyan, most likely, pinush out niya na yung wave, tinik niya na yung tower. So there is that idea na kapag hindi nag-i-split yung Claude, AP Bren is looking to teamfight. Kaya aware din yung Team Flash dito na okay guys, baka sama-sama dito, dinetretan yung push may bottom lane. Now, Lord is spawning on top lane. Oh, Flap TC. Hindi niya nakita yung TP dito ni Lolsi. Yup, he's having a hard time and trying to find better ways for them. Si Lolsi yata hindi pa nakamataan ni Kyle. Pero ayan na, na-determine na kung saan ba nagmulain. Wala rin yung diversion tactic. Medyo masakit din yung nadatnan nitong si Vanix na kalahati ang kanyang buhay. He has to go to the jungle creep para mabalik yung kanyang buhay. And at the same time, andito yung Lord na reset ng dalawang teams. Wala pang teleport ulit ngayon etong si Jay. So medyo alam yun ng AP Bren. At si Owen dito, makikita si Hades! Nakayakap na naman dito kay Hades pero Bennett Rage binibitawan na rin pero nalapag na naman yung Raging Sandstorm at kid Kyle. TZ mawawala yun. Flap TZ goes down next without a retribution and a setup. This is looking like more diversion. outside ng Team Flash pero Jay once more hinanap niya si Few unleashing the diversion and the extra rolls too pero the stats don't matter dahil nakuha naman ng Team Flash yung Lord ng laban na to. Adamir, man, with that Raging Sandstorm, nakita natin ng previous series kung paano i-utilize yung counter-set capabilities ng isang Khalid and we're seeing the same thing. AP Bren, hirap silang labanan yung teamfight comp ng Team Flash and again, you ask the question, saan nanggagaling yung damage ng AP Bren? Ang sakit pala nung mga combo nilang pinagsama-sama. Kasi kung akala lang natin nung simula, implosion, tapos mag-1-2 dito si Jay, si Adamir pala, kailangan din nating isipin. May Raging Sandstorm pa, especially with the Malefic Roar, napakataas ng damage output ni Adamir dito. Yung burst capability niya, and nahihirapan din talaga yung AP Brent kasi yung mga backline nila ang lalambot. And this is also the same thing para kay Kyle TC. Is 3K gold behind itong si Hades. Hades is actually having a perfect game right now dahil na-detect niya. Siya pa ngayon minsan nag-i-initiate sa kanya mga kakampi kung paano sila aatake. And those engagements are what kept Team Flash winning as of this moment. 7.5k in 12 minutes of gameplay. AP Bren left to defend. Hindi pa naman to Evolved Lord. So kahit pa paano madedepensahan pa nila to. But how long and how far can they hold on? Yeah. Sumasakit na yung Novaria, however. Oo, yung tipi sa pero likod. kulang pa rin talaga. Grabe naman yung pananakot na yun. Oo nga eh. Parang may makakakita pala, which is si Few. Pero napakatapang na ngayon ng Team Flash ha. Bennett's Rage though. Grabe, trupa yung Beatrix. Legit. Totoong tropa. Legit na umalalay talaga siya hanggang maaari. Just in case lang. Just in case na merong umatake. Sige, may Bennett's Rage tayo. Magko-cooldown naman yan. Pero mas importante na nandito ka kaysa wala ka. Oo, tama. Yes. Mas mahalaga yung buhay mo kaysa yung cooldown ko. Oh, gusto ko yun. Sana ganun yung mga comms, no? Oo. Pagka nag-RG. Sabi niya, boy, ilan death timer mo? 20 plus. Mas mabilis yung... Mas mabilis yung cooldown ko. Lalo mamaya, worth it yan. Yun Pag na sa early game kasi, ayoko kasi gamitin eh. Yun na nga. I mean, fortunately for the side of AP Bren, wala pang bumabagsak na inhibitor turret. So they're still allowed to roam around the map. In less than a minute ay lalabas na naman ang susunod na Lord. Grabe, ang laki na pala nung range ngayon dahil ano level na nga ba si Jay? 13 na. Yeah. So, halos buong mapa na pala yung sakop nung Oo. diversion. Dalawang buff yung dinaanan ng ulti na yan, by the way. Oo, kaya nilang... Palaki ng palaki yung range yan eh. Kahit saan nilang gusto pala, pwede na lang nilang i-teleport yung isa't isa. Feel ko nga kundi pinikto ng Team Flash next patch, buong mapa na Ito yung literal na walang basagan ng trip. Kasi kahit saan siya pumunta, Hindi. pwede. Tama. Posible. Kahit magpunta kang Tagaytay, Oo. Wag diba? muna. Antipolo. Pwede rin. Pwede. Baka Oy! sabay na tayo. Pero speaking of which, Hades na namataan dito. But they're gonna be safe. Again, slow burn. Team Flash, naghihintay lang ng tamang pagkakataon na kapag bumalag yung AP Bren, sige, magsabayan tayo. Literal na ganun na lang ang ginagawa nila at this point eh. At hindi na nga sila Hirap. naghihiwa-hiwalay. Kahit papano, hindi naman masyadong nalulugi yung kanilang mga waves. Yeah. Kasi nga naman, pabor talaga sa kanila. Considering na outer or inhibitor turrets na lang ng AP Bren ang natitira for Ayun, oh. them. At ayun o, layo, ang layo. Oy, grabe tong play na to ah. Oh, Ito na naman ang Kita na ni next Akai. chess move. Lolsi, nakita na nitong si Kyle TC. Ogwan joining the party as well. Ooh. Pero kadun, kabilis. Lolsi, literal na minano a mano lamang itong si Kyle TC at wala makukuha at wala magagawa ang AP Bren sa pagkakataon na yun. Grabe din yung disiplina. They can actually engage on that team fight. May tatlo sila nakita doon and nasa harap yung Tigreal. Pero sabi ng Flash, hindi. Gagamitin natin yung Flicker Implosion doon sa Lord. And AP Bren, again,
they got cut off with their macro perspective here because of the existence nung Luyi. Kumbaga, kahit sa magpunta yung Claude Maestrat kasi na pwedeng puntahan siya nung Luyi. Ang kaganda sa ginagawa ni Jay, uno sa lahat hindi siya nagpapakita. And minsan nga hindi siya sumasama sa diversion. Oo, talagang ginagamit niya lang Ayan, o, ganyan kalaki. Ganyan na kalaki yung sakop ng Kita diversion. sa minimap. Pwede na nilang dalhin sa base ng Kalahati kalaban. na eh. Kalahati na yung Kung mapa nadadala lang yung Lord eh. Oo, Oy, but you have to ayan, take note though, nagkaroon ng medyo masakit na moment doon si Super Marco. Naramdaman na ni Adamir yung damage output niya. So it's still gonna be a chance that AP Brand could hold on to, pero basag na yung inhibitor sa may bandang itaas, Caltisi. Ogwen nagsistretching ng konti. Lolsi wants to go for it once again, but the final slash and the Raging Sandstorm as well. Nawala! Itong si Vanix at ito na yata yung hinihintay ng pagkakataon ng side ng AP Brand. 38 seconds para kay Vanix and delay na naman ng Team Flash. Grabe, yung ginagawa kanina ng Team Flash na ginagamit ni Jay yung diversion malapit dun sa Torre, parang sumapat na siya para kinailangan muna lumayo ng onti ng AP Bren kasi nandun yung threat na baka merong bigla nga namang mag-teleport at hindi nila alam kung sino. So, hindi sila sure kung paano nila sasagutin. At nagakuha naman nila yung dalawang inhibitor turrets, pero that play na ginawa doon ng AP Bren sa mid, tingnan mo naman, nadala na naman sila para umangat sa mapa kahit papaano at umabante kontra sa Team Flash. Oo, may psychological damage yung diversion, no? Pero yung final slash din ni Flap TZ, literal, hinawi yung Team Flash, pero... Ay, ayun. My goodness! Super macro at its finest. Super macro. Yung literal na nakakaaning na diversion. Pinigilan niya. Sabi niya, naramdaman ko to. Sabi ni Marco, kaka-split push ko, kabisado ko na yan. Kabisado ko na yan. Lahat ng gusto nyong gawin, nakita ko na yan. Lahat ng split nyo, na-split ko na rin. Nakita ko na yan. Nakita ko na yung ultimate split nung isang araw. Pero ito pa rin ang ultimate split na mangyayari dito for AP Brand. Super Marco, yung kanyang sense, game sense. Sabi niya, walang tao sa mid, walang tao sa bot. Baka nasa top. The super sense is working for Super Marco and AP Bren, pero hindi natin pwedeng ikaila na 7K pa ang hinahabol ng kupunan ng AP Bren because Team Flash is in control. Now this time nahanap nila si Ogwen at ituturak nila pabalik. Nagamit yung Raging Sandstorm. Wala ng ultimate sa iba sa mga members ng Team Flash. They wanna go for it. Nibiru Smash na nagamit na rin. Lolsi medyo nangangalahati yung buhay, pero buhay pa. Nagamitan din nung Star Shutter, pero buhay ang iba sa mga members. Lahat ng mga members ng Team Flash, pero wala silang ultimates. This might be the opportunity para bumasag ng Torre. Oh, alam mong makunat. Ayun! Pero Adamir, may ipinata Hades! dito! Sa likuran! Gumamit na naman ng combination si Hades and si Jay. Ogwen buhay pa rin, pero at least nakabutas tayo ng Torre. Ogwen na naman, nakabuhay pa rin. Jay is right at the back, but he's all alone. And Jay has nowhere to go but solo and use a Winter's Truncheon. Dalawang wala sa side ng Team Flash. AP Bren with another counter attack. Mali siya ng bato ng combo. Yung isa tumama kay Kyle, yung isa kay Flap. Naghati sila. Oo, hindi tumama. Alam mong ginawa niya na yun kasi gusto lang nila i-finish off yung kill, pero sobrang nagkaroon ng lituhan kahit papaano. Kaya naman AP Bren ngayon ang nakaarangkada at medyo sinisimulan na yung Lord dito sa baba. Humahabol pa lang naman ang mga members ng Team Flash, pero naiispatan na Aray sila. ko, Marco. Pumapasok na dito yung pwedeng gawin ng isang Novarian ni Kapitan. Grabe, after 11 kills, pinatay ng AP Brand sa split yung Team Flash. After 11 kills. And ang ganda ng attempt kanina sana, yung implosion doon kay Ogwen. Hinatak pabalik, kaso flicker out lang eh. Naumay ang AP Bren sa kakasplit ng Flash. Alam nila na paulit-ulit. Okay, sige, ilaban natin ng konti. So now, yung 7K na lamang ng Team Flash ay binaba. Discount ang AP Bren to just 1.3K, getting the momentum that they need. Grabe, after 11 doon nagsimula yung split ng AP Brand. Hindi na tinantanan. And yung threat ni Jay dito medyo limited na rin, pero masakit pa rin yung combo. Yung special migration na nanggaling kay Hades kanina, nung tinamaan yung dalawa, isang combo lang mula kay Jay na wala yung HP nung AP Brand. So kailangan pa rin nila mag-ingat, pero that is also true with Team Flash. They have to hit these spells. Now, kuha na ng AP Bren yung momentum, nabura yung 7K na gold lead nila. Kinakailangan nating panoorin kung paano nga ba ito sasagutin at dedepensahan ng Team Flash. May ipapadala ba sila sa likod o talagang dito muna silang lahat? Tamang depensa muna dahil meron pang Lord na nagmamarcha doon May sa mga itaas. flicker, may mga flicker. Astral Echo ginamit na rin, pero meron pa nga mga flicker. Kaya naman doble ingat ang mga crucial members ngayon ng Team Flash. Ogwen? And Super Marco, syempre, Torre talaga ang uunahin muna. And Team Flash gusto munang i-clear etong Lord dahil malaki-laki rin itong problema. Oh, grabe. Disiplina na for AP Brand. Alam nila, lamang na sila, control na nila yung late game.
they don't have to mess up. Wait for the next Lord. Gamitin nila yung Filipino Lord Dance 101. Yep. And Team Flash dito, ipit na sila when it comes to their resource control kasi nasa base lang ang Team Flash. Concealer na gamit na rin. Ogwen! Si Ogwen na tumatalo na naman. Raging Sandstorm ay Adamir! walang tinamaan. So it is gonna be a few resources na wala sa side ng Team Flash and Flop! Once again with the final slash, samahan mo pa ng heavy spin. Make it 1, 2, na nawala yung immortality dito. Adamir! Pero si Adamir siya may madalikuran. And that Khalid is nowhere to be found anymore. Papaanong biglaan nating makikita na si Jay at si Adamir? Well, si Jay, yung final slash din talaga eh. Pero Adamir parang sinubukan niya kahit papaano 30 na seconds. bumili ng oras kaso hindi na rin niya kinaya. Ogwen! Pero range to clear. Ogwen, wala mo nang tatamaan. Pero AP Bren, gusto lang talaga nila yung tore. Ilalakad slash! na talaga nila. Final slash na naman para kay Hades. Kagamit siya ng Requiem. Pero hindi na yata magiging effective yun. Nag-Winter slash na naman. Pero wala na talaga. It is gonna be another person na ilaban na naman nila ng konti. 11 kills. Stuck at 11. 11 lang yata ang kaya nilang ibigay because 9 is what Bren needs to take game 1. Hanggang 11 lang! Hanggang 11 lang talaga! Hindi ako makapaniwala sa nakita